Pagdating sa labas, Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, kaharap na natin ang maraming mga nag-aangin. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya po tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung Volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung petisyon na isinabit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung bangon ni Masidlong. Ang Volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang... sige, pakita natin yung... pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung Volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo dyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Oo. So tayo ang nag-submit nito. Oo, sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct. Makikita natin yung contents, ayan ang content niya. Diyan nakalagay, gusto ko lang pakita, ganyang kalawak yung Volume 2. Dami, Yan ang Volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na larawan, picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yan puti. Tingnan ninyo mabuti. Yan puti. Nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala kong may-ari. Ito rin yung international water, tawagin. Yan ang international waters na kung tawagin ay high seas. High seas, Makikita nyo, merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa. Pag-asa Island. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Ito Pag-asa. Kaya nga nagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. So nasa labas po siya. Nasa labas, pati yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yun. Nautical miles away from the baseline. Yung Kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lantiang K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ang gobyerno ang gumawa. Sila po sumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa, bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG, kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit na? Ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Ang ating gobyerno ang nagsubmit yan sa tribunal. Nung isubmit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Atty. Batong Bakal. Silang dalawang may pakanan nito? Kasama sila sa team eh. Bakit hindi na alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila ng traitor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Kalayaan Island Group? Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Sabi nyo nga, labas niya sa EEC. Paano ba isasama? Kaya ako nang gagawa ko. Kaya ilalaban ko nga eh. Ibinodrawing ko nga yun. Dahil nilalaban mo nga yung territory. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos yan. Itong isang puti na to ako. West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isa sa loob. Yun namang medyo nga ako ganito. Lalagyan ko na nga West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa mga masakop ko. Kakatulungin ko yung number. Tulungan mo ako dito. Ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Kalayaan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos yung pipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, Yan po yung gawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Kalayaan Island Group,
Huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinibenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po muna, yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw. O, paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta, kanya traidor, inaalis niya, igiba pang ano. Doon na ako pinipilit Samantalang sila po ang una. Ayan po napakalinaw niya. Sila po ang naglagay. West Philippine Sea. Kita-kita niyo po. Pero hindi nila sinaklaw. Yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. O, ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana maging West Philippine Sea. Kaya yan ang gagawin ko. Sinaklaw ko ngayon. Kaya yung blue. Sa west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal Sea. Yung nasa kaliwa niya, western side. Yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. Mapapalaki ba natin ito? Ipalakihin mo nga yan. Isundo ng kaunti. So ito ang... Dapat ganito yung dapat ganyan ang ginawa nila. Ito itong practice na sa baba. Oo nga, ano? Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi meron silang territorial sea. Pipilitin ko ang Namria, kumanap ka ng malilit na bato para maitugtong natin talaga yan. Di ba sir, bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na ilalaban ko nga kasi ito nga nasakop na natin ng high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko sa kanila. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, in-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Kaya kailangan nilang i-deposit eh. So ilalaban mo lang talaga? Pagkatapos meron pang isa, yung Brazil, yung St. Peter at saka South St. Paul, in-enclose niya. Nakuha siya uli sa high seas. Kaya ang gagawin natin, makakakuha tayo eh. Ngayon, hanggang ngayon wala pang nagkukuobjektawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema sir, nagsabit na sila nung hindi kasama yung KIG. Anong epekto nun? Hindi yun kasi, nagsabit kasi sila mali nga eh. May ano ba yun? May epekto ba yun sa batas yun na ito na sinabit mo tapos? Yung doktrina ng Estoppel. Anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito eh. Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin sa inyo, ginawa nilang mapa ni Carpio at Ibatugbakan. Hindi sinasabi silang gumawa. Ibig sabihin, yung Kasama sila nung isang-meet nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yung isang mapa, hindi yan. Yung mapa yan ang gusto ko sana isinabit nila. So dapat kung nakita nila yung isasabit ito, tinitulan dapat nila yon. Gaya ng pagtutol nila sila nyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? So dito, kung may mag-object man, at least bigyan ng pag-uusap. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Yan po, napatunay. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Ayan. Malinaw po dyan. Sila ang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama yung Kalayaan Island Group. Kaya po kayong mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traitor dyan. So, mamaya i-discuss natin yung una kong di-discuss. Bakit nila ginagawa ito? Bakit sa akin nila pinupukol ito? Mamaya ikukwento natin. Sige po, sir.